Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam nga nagingon non potest esse diuturnum, cui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwas kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga atong Ginoong Dios nga nagtukod siyang iglesia mao buhing kamaturan si Kristo. Mingon, ego sum veritas. I am the truth, the life, and the way. No one can go to my Father unless through me. Nana sa San Juan Uluhan 14:36. Kaya pasalamat sa atong mga kadagkuan simbahan nga atong mga pagampo sa palang kanila. Salamat sa atong Santo Papa Pope Francis nga daghan na mga lugar yang gitaak og giadto aron paghatag og mensahe sa kalinaw og sa kaangayan labi na sa mga Katoliko nga tuwa sa Saudi Arabia nga uban nakadawat sa persecutions atong yampo nga atong Santo Papa. Ato sang pagsalig sa atong Arsobispo sa Cebu iyang Ekscelensya Jose Sirofia Palma nga daghan kay mga proyekto nga gihimo o gapasugda sama sa Surrender to God kadtong atong mga kaigsunan mga batanon nga nagumon na ulipon sa gidiling drugas, gihatagan og Life in the Spirit Seminar. Unya human sa ilang seminar giagak nga makatultol sa paghigugma sa ilang pamilya o paghigugma sa trabaho. Mao nga salamat sa atong Arsobispo. Itukod sa niya ang simbahan sa lalaing mga dapit aron mahimong bag-ong parokya. Simbahan bot pasabot katawhan sa Dios nga giusa o gipangaluhan sa pare sa mga bag-ong parishes established by Archbishop Jose Sirofia Palma. Ato sang pasalamat sa mga obispo nga bulig kaniya, sila si Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyula, o si Bishop Dudong Bellones nga namasahin sa Mandawi City. Kanya, ato pasalamat ni Brad Dudong Limsua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga dako kayo ang iyang krusada og pagantos og pag-umol sa CCTN nga karon digital na ang atong mga sibya moabot na sa laing nasod sa kalibutan. Salamat ni Brad Dodong Limso iyang kapikas og mga staffers sa CCTN. Onya, uban na to karon iyang atong duha ka amigo niya si Brad Rudy Racasa natong naila nga tigsaksak o himo sa mga gitawag contradictions of the Bible nga atong mga paminaw gikaniya o si Brad John Porcasa diyaw pa nato. Unahon na to si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Brad Sok og maayong hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni inimong Sibya labi na gyud diha sa Bamboo Village Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor og ni Noemi Bakuli. Maayong paglantaw kanatong tanan.
Karon Bradsok, aritas bala ang kasulatan dinhi sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 2. Christ himself is the means by which our sins are forgiven, and not our sins only, but also the sins of everyone. Klaro kayo nga si Kristo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili lang kay ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. 1 Juan tudling 2 chapter 2. Sa Jeremias 5:26 sa Maayong Balita Biblia nagkanayon usab, miingon ang Ginoo, daghang dautan sa akong katawhan, sama sila sa mga manlilitag ug mga langgam, apan ang ilang gilitag mao ra ilang kaugalingon. Sa Juan 8:23 sa Maayong Balita gihapon atong mabasa, miingon si Jesus, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Ang akong pangutana ani Bradsok mao ni, si Jesus taga langit man kaha, nganong didto man ni natawo sa lungsod sa Bethlehem? Palihog ko patinaw kuno ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayong pangutana, may sa imong mga teksto nga imong gihanay nga nasuot sa balang kasulatan. Kining 1 Juan 2, versikulo 2. Nga si Kristo mong gitudlo sa atong langitong amahan. Nga diha kaniya ang tanan nga mga makasasala nga mo tahan silang kugalingon ngadto kaniya. Dunay kaluwasan. Dili lang niya tumiduol kaniya, kundi kadtong mga tao nga bisan wa pa gani mataw ning kalibutan na. Giandama na sa Dios pinagi ni Kristo kay gayunan nga matultulan nilang kaluwasan. Pinagi sa grasya nga gipauwan sa Ginoo nga ni kanato tibuok kalibutan. Unya kining Jeremias 5:26 mao ni ang teksto nga kanunay ugniton sa atong mga kaigsunan, Brother Rudy, nga dili katoliko nga diha sa akong katawhan matud pa sa Dios daghan ang mga makasasala. Mao na nga dili ni mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo kay sa Efesos 5:26-27 nga igatugyan ni Jesus ang iglesia nga way buling, way mansa. Mao na nga lain ni ang gitandi o gibasan, Brother Rudy, nga sa akong katawhan daghang mga makasasala. Unya ang itanyag dayon ngadto sa gingharian sa langit ang iglesia nga way buling o way mansa. Unsa may kahulugan nila? Kahulugan mao nga mo may gianhi sa Dios ang pagtawag sa makasasala. Bisan sa daang tugon daanan niya ang giluwatan kining Isaias 1 versikulo 16-18, dali kamo kanako kamong mga makasasala. Usahon ta paghusay inyong mga sala, ginusuli ang tanan inyong mga sala, kaya ako mong pasiluon. O ang inyong kalag nga dagtum pula sa kaitum, akong paputiyon sa mas niebe, snow white. So tanan nga muduol sa Dios, dili niya isalikway. Basa na to sa Isaiah 55, versikulo 5 ngadto sa 6. Ang tanan nga mangita o buot makakaplag sa Dios, sila makakaplag kaniya. Mao nang kanaingon nimong Jeremias 5:26 nga sa kong katawhan daghang makasasala, gipatikan sa niyag saad na sa Isaiah 51:5. Bisan sa akong katawhan daghang makasasala, pero dili ko sila biyahan. Subot nga ang simbahan, ang iglesia ang ituko ni Kristo sa bagong tugon, pug-anan, murag factory of saints, nga kadtong mga midawat ni Kristo, nga sila nangabag-o na silang kinabuhi, sakop sa mga iglesia nga inayag na. Morning on San Pablo sa laing panahon, that I may send to Christ and to God the church unwrinkled and spotless. Kay human naman ang tribulations, ang pagbago
Kung mabili niya na mo nang idadon sa Ginoo ngadto sa gingarihan sa langit. So mo nang imong teksto Brad Rudy nga akong gitandian o kining imong giisgutan nga si Jesus mingon kamo tagayuta ako tagalangit kamo tagaubos ako tagaitaas. Mabasa na sa Juan 8:23 kitong giwalin ni Brad Rudy. Pero ngano man nga matud pa nimo nga dito man matao sa Bethlehem, Jerusalem. Nga unta tagalangit ba siya? Kaya yung gipangita mo man ang katauhan o yung pakita o gikaplagan niya nga ang nasod sa kining Israel nga na ang Jerusalem na ang Bethlehem mo'y nathugan sa tagna sa mabasa na to sa Malakias Kapitulo 5 versikulo 7. Nga naingon nga ikaw o Bethlehem dili ka gamayng lungsod diya sa Efrata kay gikan kanimo muguwa ang usa ka pangulo nga way sinugdan ug way katapusan og diya siya matao sa Bethlehem sa Belen. So mo ang prophecy Brad Rudy nga dili gyud diay matao magpakatao si Jesus dito sa langit kay siya Diyos man o dili man siya mosam pero nisulob siya og lawas alang kanato. O mabasa nato nga Kolosas 1:15 nga ang Dios dili makita. Una nangutana mga apostoles, ipakita kanamo ang larawan sa Dios Ginoo ug si Jesus mingon wa baka masayod Filipe nga dugay na kang nakiguban ako ang makakita kanako nakakita sa kong amahan. Kolosas 1:15 si Kristo mo ang dagway sa Dios nga dili makita. Siya ang larawan sa Dios nga dili makita nga misulob og lawas tao aron nga may duol siya kanato kita maduol kaniya og niya na masipong kita mayusa kita kaniya diya sa cross o gihalad kita niyang tanan nga nakinulsol ngadto sa sabakan siya nga pan. Mao na Brad Rudy nga may nang imong pangutana nga siya taga langit man nganong dinhi man matao sa kalibutan sa iyang pagpagkatao kay matod pa ni Sos wa paganing kalibutan ako diha na siyang pakigsulti sa man San Juan 17:3 mingon siya man ko himaya ako sa himaya nga ako gibatunan uban kanimo sa wa paganing kalibutan. So paganing kalibutan o pamabuhat ng kalibutan diha na siya tupad siya nga man og he was co-creator with the Father. Siya kauban nga magbubuhat sa man. Mana nga siya Diyos o pagsulob niya dagway sa tao, nagpagkatao dito sa gitagna nga Bethlehem sa Jerusalem. Mao na atong tubag sa pangutana Brad Rudis o atong paminawon si Brad John Porca. Kaya salamat Brad Sok. Mayong hapon sa tanan nagasunod dato labi na diya sa mabulo ni Brad Looking Ago ni Monsignor Casarin o labi na ni Brad Romeo Adanyo diya sa Lapu-Lapu sa ibabaw basak. Mayong hapon nyo diya mayong gabi mayong buntag sa tanan ng abot. Akong pangutana Brad Sok nagsugod ni sa tuig pa 400 century. Nga unsa man day kining pagtulunan sa barbarian nga nakapangit-ngit mas katulidos labaw pa ba day kini sa pandemya o pandemic nga makapatay og ba simbahang Katoliko unsa man kini pagtulunan day ning barbarianism Brad Sok? Kining barbaros or barbarism o na ilang prinsipyo barbarism o sila pagtuo nga dunay Diyos nga magagahom. Mga tao nga gustong maulipon sa kalibutan pinagi sa espada, pinagi sa pagpildi so sa kanasod aron maulipon nila. Kunya nanana sa tagna sa dang tugon o sa bagong tugon ang atong Ginoo mingon nga daghan ang magalutos kaninyo. Pagkadadon kamo sukmanan taralon kamo pero ayaw kadlok kay ako magasulti kaninyo mamulong mo ug manalipod dili pinagi sa inyong kaalam kundi sa kaalam sa Espiritu Santo. Nana sa San Mateo 10 19:20. So kining
barbarism ni guwasad ang usa ka Santo Papa nga ni tagbo sa pagsung nila ngadto sa Roma, gitagbo ang bangtugan nga barbaro. Ang isa Santo Papa mo gyud ang krusipiho. Niya kay bungan kay nagluhod sila tanan o gidawat nila ang panalangin sa Santo Papa, meaning there was a direct conversion of the barbaros in the name of Jesus. Very strangely, because the Pope did not speak any word but only raising up the crucifix. Luhod sila o mao na nga usabsad kadaghanan nila. So ang Santo Papa dunay tahas sa pagatubang suway ko kahadlok o ilimos niya iyang kinabuhi para sa kamatayon. Pero sa gahom ni Kristo nagluhod ang mga barbaros. So mao ni atong mabasa sa history, Brad, John Porca, about barbarism, about barbaros, mga tao nga luog nga di mo ilag mutuog Dios o ganahan sila mopatay sa mga tao nga mituo ni Kristo. Pero mo lagi ningon si Kristo Ginoo nato, porte infere non prevalebont ecclesia meam. Ang gahom sa impierno, gahom sa kamatayon, dili makabuntog sa akong simbahan. Akong iglesia nga akong itukod. Mateo 16:18. Pagkanato ko si Brad Rudy na kasa. Daghang salamat, Bradsok. Nya, sa ikaduhang higayon, Bradsok, muditson lang ko sa balaang kasulatan din sa Panultihon 25:17. Don't visit your neighbors to open. They may get tired of you and come to hate you. Ayaw pagpunay duaw sa imong silingan, kay tingalig unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Panultihon 25:17 nga dili gyud ka magpunay duaw sa imong silingan, tingalig pulan imong silingan nya masuko na nimo kasilagan kaniya. Sa Mateo 28:18 miduol si Jesus ug miingon sa iyang mga apostoles, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18 sa Maayong Balita Biblia, si Jesus gumiingon nga ang gahom sa iyang amahan gihatag ngadto kaniya sa langit ug sa yuta. Sa Jeremias 33 tudling 3, si Yahweh miingon kang Jeremias, sangpita ako og tubagon ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayre. Jeremias 33:3. Ipasangpit gyud si Yahweh ni Jeremias. Ang akong pangutana ani Bradsok, ato ba ning sabton, Bradsok, nga si Jeremias musampit lang sa Ginoo panahon sa kalisdanan ug maayo sa glawas di ni musangpit, Bradsok? Palihog ko no kung patinaw ani Bradsok. Kasagaran sa atong mga kahimtang Rudy nga nadatugan ta og mga dagko kayong silurano kasakitan beyond our capacity to resolve the problem. Muna mangita ta sa makasulban sa problema nga dili na to masulban. Kung nato masahon ang Isaias 26 versikulo 4, mingon ng Ginoo, salig kamo kanako, dangop kamo kanako. O gisumpayan diha sa Dios nga atong gisaligan, dili ta mapakyas kay siya magagagahuman. Hinuon ang atong pagsangpit nga ubanan kanunay sa pagtuo, ubanan sa gyud sa maayong buhat ug kabuutan. Basa nato sa 1 Juan 3:22, na kinsa katong mga liupo o magampo sa Ginoo nga nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, iyang madawat ang iyang gikinahanglan. Malagmit mo yung Ginoo, right now I'll grant you all the things that you need. O kasagaran mo sa Ginoo, no. Kung makita ang Ginoo nga atong ipangayo, makadaot na to. Kasagaran ang Ginoo muhatag o pagsulay mo na nga nasa Salmos 17:14, wait for Yahweh, wait Him. He has all the timing. Pabuta si Yahweh, siya ay magbuot sa unsang tukma nga panahon nga ihatag niya ang imong gikinahanglan.
Og mo na nga si Kristo sa wa pa mo gikan sa langit, mingo siya, salig ka muna ko. Trust in me and trust in my Father. I'll go up to heaven to prepare the things in heaven for you. Moadto ko sa langit pagandam sa mga dapit alang kaninyo. Pero kay naandam naman, mubalik ako ron pagdahak kaninyo, aron kung asa ko, ato usap ka mo. Pero kining John 14:1, importante kayo, salig ka na ko, salig sa samahan. Ano, with that promise sa Ginoo, nga salig ta niya, dili ta mapakyas. Kay ang atong isaligan, makagagahuman, mahimo niyang tanan. Nga, pagpakita sa iyang mga milagro, o dili ba, ang atong katakos sa taga niya gahom, aron makahimo sa ta, pagkaplag sa itong gipangita, sa gahom nga gisud sa Ginoo, tagsa-tagsa ka nato. Mga Brother Rudy, ang pagtulunan na ng Jeremias 33, versikulo 3, nga, sangpit, dangob ka na ko, kay dili ko gayon ikaw talikdan o balibaran. Manang saling tanang mga pulong nga Brother Rudy, kay ang Ginoo nagsulti, di man yun mapakyas. Muna ito katubag sa may putana ni Brother Rudy na kasa. Pasyan doon na pa isumpay si Brad John Purka atong paminaw. So daghang lang salamat Brad Chok. Nya kining lain pangutana Brad Chok nga usa ka pare nga si Padre Stanislao nakahimo magdakong milagro, nakapabuhi mas nagdunit ni yuta. Da sa iyang eskwelahan ug kumbento unsa man ni ka tinuod Brad Chok? Hamay labaw de ang pare ug ang Ginoo nga si Jesucristo. Nga mara maging übertik ni siya kay nakabuhi magpatay sa nagdunit ng yuta. Unsa man ni ka tinuod katuig katubag ni Brad Chok? Giklaro na ni Kristo pagpibaw nato sa San Juan Uluhan 15 tudling 5. Nga mingon si Jesus, sine me nickel potestis facere. Without me you can do nothing. Kung ako, wa mo'y mahimo. Muna kato si San Stanislao gisgutan nimo nga naginhanglan og dakong yuta nga kaubukan ng mga tuhan para sa kabataan o uban pang institusyon para sa may balita. O matud pa nimo, yampong sa kataong namatay niya nabuhi. So moto'y kamon, moto'y batubalani nga nakahatag ang mga dagkong yutaan o yuta ngadto ni San Stanislao. Wala magpasabot nga nilabor na siya sa Diyos. Pero iyang gipakita nga ang hugot kapag salig og pagtuo sa Dios ug mayong kapuslanan iyang kapangayo dili balibaran. Tagsa-tagsa na to magunahuna niya na nga ang tanang gipangayo na to labi na sa atong kaluwasan. Ipauna sa Ginoo na sa San Mateo 6:33. Unahan ninyo pagpangita ang ingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kay tanan yung nakuwang ipakapin ko lamang matud pa sa Dios. Ipakapin. Meaning, that is so easy for God. Ang paghimo sa mga butang nga di mahimos tao, provided nga mutabang sa ta sa atong kagalingon. Na sa Job 42, nga si Job na sugamak sa daghang kayong makalilisa nga katalagman. Sakit. Ibiyaan siya sa asawa. Nangamatay ang 7 ka mga anak. Grabe ang kalisdanan. Ang iyang katigayunan nahurot. Pero sa diha nga nahimo siya og pagtabang siyang tuo kay gala sa ilipas og Bildad ug Sofar. Bisan siyang kalisod, mitabang siya siyang tuo kay gala. Gitubag sa Ginoo ang iyang tuo kay gala nga naginanglan ilipas Bildad ug Sofar. Og diha gihatag sa Dios ang pagpayuli siyang asawa. Milagro nga ang mga kahayupan niya naibalik, mga yuta niyang nga baren kung nga ugaw wag katam di na mabuhing tanom nga buhi o ngayon nga ang Diyos motabang gyud sa tao nga mitabang siyang kagalingon. God helps a person who helps themselves. Ang Diyos motabang sa tao nga motabang siyang kagalingon. Nana sa Job Kapitulo 42. Muna itong tubag sa may pangutana ni John Purka, niya, Brother Rudy, na napakay pangutana. Pero, napamay naghansang nagpaabot na ito, Brother Rudy, ng pangutana. Salamat ko ni mo, Brother Rudy, kasa og John Purka. Panyato sa ang lantaw ning hinungdanon kay Paibaw.
beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kinahanglan nel bulitom ni si precognitum. We cannot love a being which we do not know. We cannot really practice a religion which we do not know. Dili ta makaigugma sa kapagkamao nga wat nato masayri. Ug dili ta makabansay sa tinuan nga watay kamangkaagan. Mao kinahanglan ta nga dunay kaybaw ug pagtulunan sa may tungod sa Dios kay sa Sirak, libro sa Sirak nga ang pag isa sa atong salabutan pagtuon kaniya mo'y gingon nga hingpit nga pamaagi sa pag-angkon sa mayong panalangin. Muna nga, we must learn the Word of God, the teachings of God written in the Scripture and taught by the Catholic Church, the church that was founded by Christ. Yung ban ka na to niya si Brad George Torrefil, usas mga itong mga sharers sa Catholic faith discussions or kining public exchange. Pinagis mga pong si Ginoo, niyasan si Brad Carlo Badinas. Unahon na to si Brad Carlo Badinas sa iyang pangutana. Dagang salamat Bradsok ug mayong hapon kanatong tanan ug may hapon kaniyong Bradsok ug may gabi agad ning atong maabtan ning atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako kanunay sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabonilas ug labi na ni Brad Mario Agbo ug kanimo Father Dudong. Mayong hapon kanatong tanan. Ang akong pangutana Bradsok, bahin ning kanunayng iwali o madungog na to sa mga born-again Christians Bradsok sa matag iskina. Doon ay Katoliko nga, usay ilang walihan Bradsok, muingon sila nga dili reliyon ang among gidala. Kay matod pa nila Bradsok, ang ilang katarungan nga nung dili reliyon ilang gidala, kay walay reliyon nga makaluwas. Matod pa nila. Nya, madungog po nato Bradsok nga moingon sila nga way reliyon makaluwas unya dili daw magbase og reliyon ang tao luwason. Unsa man joy tudlo sa Biblia Bradsok nga ang Ginoo, ang Dios dili ba magbase og reliyon nga iyang luwason ang tao? Kay mao may gisultis mga born-again Bradsok nga dili magmater o dili magbase og reliyon ang Ginoo. Bisag unsa pa kuno imong reliyon, basta naa lang kay pagtuo, relasyon nimo ngadto sa Ginoo, igo na siya Bradsok. Palihog di ko pagpatinawan ng Bradsok. Malangmit ang atong mga igsuon, doon ay different definition what religion is. Doon na sila lahi nga igno na ito kahulugan sa relihiyon mo na nga makabutyag, makapadayag sila niya na. Pero kung natong basahon ang Webster's Dictionary, Webster defines what religion is.
Matod pa niya, religion is man's recognition and obedience to the supreme being. Nga ang tinuhuan o relihiyon dahil mga itong pag-ila nga doon ay Diyos. Ug ang pagsugot na to sa kabubuton sa Diyos. Matod pa ni Webster, that is religion. Nga we surrender ourselves, our faith, our trust, our love for Him, so that we can be connected to Him. And that is religion. Mo gani ang tinuuan nga Buddhism, wa ilhang nga relihiyon. Ang relihiyon nga Taoism sa China, wa ilhang nga relihiyon. Kaya ang Buddhism, there is no such doctrine or trust that you are elevating yourself to connect God Himself. Wala. Ang ilang maura yun nga, ang perfect discipline and control of your mind and body, that is perfection, that will lead you to happiness. Nga kung ang usa ka tawo kamaong mo pantun sa imong unahuna, imong mga pagbati, o kung imo nang matanod ang imong unahuna ang imong pagbati, mabut ang kahingpitan nga ikaw mahimong malipayon. That is Buddhism. So Buddhism is not religion. Kaya magisgog tag relihiyon mo ang atong pagsalig, pagtuo, ug pagtuman sa labing makagahom nga tawag natong Diyos. Ang Taoism ni Lao Tse sa China mo gyapon, it is the normal, natural desire to be happy. And that happiness can be gained by self-subduing ang atong pagpaulipon sa mga gingon nato, paglikay unsay ngilan, unsay daotan, unsay maayo nga pagbansay sa kaugalingon. That is the practice and principle of Taoism. Di mo do, dili yapon matawag relihiyon. Kaya wa man sila mo tagad sa pagtulunan nga ang atong pagkamao. Diin tagikan ug adto ta pauli. Gikan ta sa Dios ug pauli ta niya. Ug ang tanan nga mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios kanato masayon ug magaan yadtong nahigugma kaniya. O mao ni ang relihiyon. O wa na, this is no religion. Busa, kung natong basahan ang Biblia sa Sirach 35:18, mingon ng Diyos, dugmukon ko ang taong way relihiyon. I will destroy a man who does not have a religion. This disaster will be upon him who does not have religion or faith in God, trust in Him, and service to Him. That is religion. Kanya sa Sirach 41:8, kadtong mga tao nga way pagtuman sa akong balahod matud pa sa Dios, mga laglag sila. So makita nato nga ang relihiyon mo ni nga atong pag-ila ug pagtuo nga dunay labing makagahom nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nya usa ta katalamdon nga binuhat sa Dios kay we are created by God in His own likeness. Og na sa 2 Macabeo 7:28, creation. By creation. What is creation? It's only God can really make creation, because creation is to put something in existence out of nothing. Nga kanang paglalang, pagpatungha sa kapagkamao gikasuwa, way magkahimo na nga tao. Only God can do that. Mao na nga ang Dios nga nagingon nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Og sa Isaiah 43:7, gibuhat ko ang tao alang sa kong himaya. O gitawag ko ang tao alang sa kong ngalan, alang sa himaya nga way katapusan. So we are not destined to this world only, but to the new world or new heaven. Nga to adi daw ang inganlan tog hingpit nga kalipay nga may katapusan. O kuway tao bisan iyang pagkamao sa Buddhism or Taoism nga absolutely somewhat practicing discipline upon him. Pero o kuway saad nga iyang padulngan nga maong Diyos, nada, way kapuslanan, di kamatay niya, wala na. Mana nga si Santiago nagpibaw na itong doon ay relihiyon nga makaluwas. Na sa Santiago 1:26.
Ngayon siya ang relihiyon nga putli ug walay buling. Mao ang tao nga naglikay sa kasalanan ning kalibutan. O nagatabang siya sa mga taong nagkalisod-lisod sama sa mga biyuda nga kabos, sa mga ilong tuwapos. Mao na ang relihiyon matud pa ni Santiago, ang relihiyon nga putli ug walay buling. Mao ang pagduos mga ilo ug balo silang kalisidanan. O gusab ang paglikay nato sa kasalanan. Nya kanang mong paglikay mosanding na sa meritorious way of God. Ang pag-ila kaniya o ang pag-ila nato sa tungkol galingon nga kita dili ato. Na nasa balang kasulatan sa 1 Corinto 6, 19 nga to sa 20. Ampingon ninyo ang inyong lawas o alagari ang Diyos sa inyong lawas o kalag. Kay dili kamo mo'y tagiya sa inyong gugalingon. Ang nagbuhat ninyo mo'y tagiya ang Diyos. O gipalit kamo sa mahal nga bili, dili na kamo mo'y tagiya sa inyong gugalingon. Marang doon na gina tay destiny, and that is God. If we have that, that is religion. Marang kanang mga kaigsunan na tumingon nga, way relihiyong makaluwas. Nagtuo kung doon na siya lahi nga definisyon sa relihiyon. Kay wa hinuoy maluwas kung way relihiyon. Kay relihiyon mo man nga mutuot ang doon ay Diyos. O mingon mo sila nga mutuot ang Diyos. O mingon mo sila nga musuguta sa Diyos. Naman sa Biblia sa Ezekiel 18:27. Nga kung ang tao magtuman sa sugo sa Diyos, nakaluwas siya siyang kalag. Katong tao nagatuo sa Diyos, makaluwas siya siyang kalag. So magkuyog nindo ha pagtuo o pagtuman sa sugo. That is religion. Kung wata niya na lilita katultul sa kaluwasan. We are just similar and like the Buddhism and Taoism. Just self-normal discipline, finish. Wanay pangandoy, wanay pagampo, wanay pagtuman sa sugo. Ato pinahon si Brad George Storyfield siyang ikatampo ka na to. Dahil salamat Bresok, may hapon kanimo niya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers o sa itong mga online viewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa ang katinawan sa pagtuong katoliko. Nya mayong paglantaw diha ni Brad Christopher Andrino kung ni Brad Vicente Inting Badal diha sa Taknaan, Mandawi City nga kanunay nga nagsunod niya itong programa. Nya diha sa Kalituban, Talikon, Bohol, ito may igsuon nga mga liminister nga kanunay po nga naglantaw niya itong programa. Busok ang ako pangutan na mahitungod aning limbus pirorum o kaning sa kadapit o kahimtang nga adtoy butang ang mga bata nga walay bunyag. Duha ni siya ka limbus basok dunay gitawag og limbus patrum katong gitawag og sabakan ni Abraham. Ya nawa naman to siya basok pag abli na sa langit. Pero kining limbus pirorum basok nagpabilin ni siya basok niya. Ningo man si Kristo sa San Juan 3:5 nga gawas ko ng tao dili mabunyagan, dili siya makasulod sa langit. So bata tao ban. So stricto gyud ang Ginoo nga di gyud makasulod. Nya karon ang ako pangutana ani Bresok. Inig panahon na sa final judgment Bresok, duha naman lang kadapit Bresok. Langit naman lang impierno kay ang katong purgatorio automatic mo to magtutos langit. Nya ang akong pangutana ani Bresok, kining limbos pirorong Bresok or nahimutangan sa mga bata nga walay bunyag, ang pangutana, magpabilin ba ni siya Bresok o automatic ni maadto ni sa langit? Kunya, kung maadto ni sa langit, ningo mas Kristo nga di gyud makasuod sa langit ang katong tao nga di mabunyagan. So mga bata di gyud kasuod. So mahug ni siya Bresok nga tulo ka bahin di ay inig final judgment dunay langit, impierno nya naa sa ni gitawag og limbo, butanganan sa mga bata kay dili man makasuod ingo mas Kristo. Nya ang panudo simbahan Bresok duhan man lang jud kadapit ang langit ng lag impierno inig final judgment na. So palihog ko kung pagpatinaw ni Bresok kay kining kapita murag nalibog ko ni Bresok. Daghang salamat. Ang madungog na tong gitudlo sa simbahan Katoliko gamit sa San Juan 3:5. Ngamingon si Jesus gawas ang tao mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya kasuod sa kingharian sa langit. Ya sa 1 Pedro 3:20-21 ang tubig matud pa ni San Pedro nagkahulugas bunyag.
pasabot nga kinahanglan bunyagan ng bata aron makuha ang kahimtang sa salang panulundon nga we call it the absence of grace in the soul of an infant. Ang kalag sa bata nga way bunyag, way grasya, o makadawat og grasya. Kinakuha man panahon niya ng iba. Ang ato mga igsoon na teksto nga gamito na San Mateo 19:14. Nga pasag din ninyo, ayaw ninyo pugni ang mga bata. Nga ipaduol ka nako kay alang sa sama kanilang langit. Muna nga atong mga kaigsunan mo ni ilang ginganlan o tikanganan o baruganan. Nga pasag nila ng bata, bisag wapay bunyag kay alang man sa sama kanilang ingarian sa langit. Muna ang ilang prinsipyo. Pero kanang paingon ni Jesus nga, alang sa sama kanilang ingarian sa langit. Ang naasunahon na ni Kristo sa akong pagtuo, nga kadtong maginikanan naghago pagpaduol sa mga bata ngadto kaniya. Ngani ang mga bata na sa San Marcos 6:10 gipangkugos ni Kristo o giyang gipanalanginan. Pero sa akong pagsalig mutuo ta nga Biblia adunay prinsipyo absoluto na sa Buhat sa mga Apostoles 2:28. Sa mga dagko mingo San Pedro, pag hinulsul mo sa inyong mga sala, huwag magpapunyag, aron mo makadawat sa pasaylo sa inyong mga sala, kadawat mo sa Espiritu Santo. Klaro kayo, they were adults. Those who were addressed by St. Peter, repent. Sa ito pa, dagko na to kay pinulsulon man. Pero ningon may sumpay mas San Pedro nga, kining sa ara, di lang alang kaninyo, kundi sa inyong mga kabataan. Sa Buhat 2:28, ya, Buhat 2:29. Ang pung kabataan sa Grigo, tiknoes, nga galugan, infant or suckling babies. Mga bata, o katong nagsusong nga bata. Mao na ang gisgutan sa tekneo. Sa tupang bunyag, dili para sa dagko. Kita na guna ang bunyag para sa dagko, pero sa Ginoo, no. I-appeal ang bata sa bunyag. Practice na siya samahan. Na sa Genesis 17, nga ang bata nga matao, wow pa kadlaw. Isuko na niya nga circumcidahan, bleeding, blood bleeding, pagas ug dugo. O mingon Ginoo kanang bata nga 8 pa kadlaw ng edad, ako na. Ako responsable niya na. I will take care of them. So, makita na to ang dakong saad si Ginoo siyang connection to those who followed the principle of God. That was circumcision. Pero may buong ta, kaya sa Colosas 2:11, gisgutan ni San Pablo, nga atong circumcision karon katong pagpaagas og dugo sa bata, na lalaki, 8 pa kadlaw, masuso pa, mao ang atong bautismo karon. So meaning baptism is now replacing the circumcision. Ya kay katong mga bata, buhaw pa man kadlaw ng edad. So, bunyagan sa bata. Ngano kay San Pablo nagpatinaw na to, tingliwanin na to, mabasahin na sa 1 Corinto 7:14, nga ang mga bata, dunay kahugawan, kinanglandanon sila sa pagkabalaan. So, dunay kahugawan. So, kung mamatay na ta, kada bata nga dunay kahugawan, may bunyag, naman sa Pinarehak 21:27, way bisan jutay nga makasud sa langit nga dunay buling. Busa mo na ang bata, kung mamatay ng way bunyag, adto sa kakalipay, o sa kahimaya. Nga dili, maong puyanan niya itong mga gihatagan sa Ginoo sa grasya nga makasantos. Muna nga limbos puirorum. Dapit sa mga bata ang way bunyag nga matay. Dili na impirno nga kayo. Ang question lang mo nga, magpabilin ba na sila sa kinang limbos puirorum ang mabata? Hantod sa kanturan on eternity, timeless event of life? The answer is no. Kaya Ginoo sa 1 Timoteo 2:4, nagtinguha ng tanan maluwas, magadangat sa pagilas kamaturan. Di mo dong ang bata,
Maabot ang panahon. By God's own power and prerogative and His love, they will be allowed to enter. Not in limbo anymore, but the supernatural happiness. Ganto sa langit. By His own prerogative and power. Dili na to matugkan ang gugmas Ginoo. Nga apil sa pagpaagas niya sa dugo ang pagtanyag sa kaluwasan nitong mga limbos puirurum. Itong mga batang mga matay ng bunyag nga wa makasuod sa langit, wa may impyerno, wa mo purgatorio, pero naa sa kahimtang, kahingan lang na to o limbos. Sa Nehemias 1:9, doon ay ipasumbingay Ginoo nga kung duol mo ka na ako o magtuman mo sa akong mga sugo kadtong tuwa sa halayong langit inyong mga minahal sinabuhi, akong dadon duol ka na ako aron sa akong ibutang akong ngalan kanila. That would be a prophetic message of God. Agatong mga bata na nahalayo kita nga langit kay limbos, ipaduol na niya when and where dita kay bao. It's only upon the prerogative of the infinite God with the infinite love for Him, love for the children. Muna ang atong katubag sa mangutana, pero ang simbahan ni Pugong yun yan ang tao, ang bata nga matay nga may bunyag, di na may impirno sa kayo, di na makasuod sa maya sa langit, apan naa sila sa kalipay ha, nga natural, di pa sila kakita sa Diyos. Muna itong tubag sa mangutana ni Brad Jeffrey Calyosa. Balik tani Jeffrey George ato balikon si Carlos. Daghang salamat Brad Sok. Unya handos na lang ko sa akong pangutana Brad Sok. Kini bitong about aning purgatorio Brad Sok ay mao man gyud ni siya ang dapit o kahimtang nga butanganan sa mga kalag nga nakabuhat og gagmayng sala nga wala nila mabayre dihang buhi pa sila. Dunay ubang Brad Sok mga Katoliko nga nagtuo pod nga kining purgatorio mahog din ni siya kuan Brad Sok kanang mahog ni siya second chance na siya Brad Sok sa mga kalag. Unsa man joy baruganan sa tong simbahan Brad Sok, matawag man siya og second chance na ni sa kalag Brad Sok kung mapurgatorio og maog jud ning dapit nga butanganan Dios mga katong mga tawo nga nakabuhat og gagmayng sa Si Kristo nagtubag na sa San Mateo 5:26. Mingon si Jesus nga kuno na sa katao nakahimog gamay nga nga sa isud siya sa magbilangguan. Pero maluwas pa siya. So, kung doon na igagmay ang usa ka tao na matay mo siya pagtuo sa Diyos, pero naman ko na pinadayag 21, 27, way makasud sa langit. Bisan doon na, ijot na nga buling. So, dili na siya kasud diretso sa langit. Temporal cleansing, inevitably, this soul will finish to enter the kingdom of God. Kay, temporary naman ang purgatory. Cleansing naman na siyang gagmay nga sa di rin man namulikay sila sa tuo sa dito sa mga ginoo nga ang purgatorio via ad celum eternum. Ang purgatorio ay dana padung sa langit. Dili na kay mo balik kato si may impierno, padung gid sa langit after washing the little sins. Si Kristo di mamakat. Mateo 5:26. Kung ang usado na gamay nga sa way sa payan. Nga magi sa prisuhan pero maluwas pa siya. Balik ta ni Brad George. Dahil salamat Brad Sok. Nga katang dito sa akos pangutana Brad Sok. Bawat ni sa purgatorio Brad Sok. Gapon. Kining 1 Pedro 3:19 Brad Sok ba nga si Kristo miadto man siya sa bilangguan, nagwali siya sa mga espiritu dito sa bilangguan. Sa 1 Pedro 3:19 niya mo ni usa sa atong gamiton Brad Sok nga kini siya purgatorio ni kining mong bilangguan, pero ako'y nabasahan Brad Sok, nakalimot lang ko sa kwarto fundamental sa Catholic dogma Brad Sok, kalimot ko speech. Nagisgot pa ito ni Brad Sok nga ang kanada 1 Pedro 3:19 referido na siya sa limbus patrum. Kunya unsa magay tinuod ni Brad Sok kay mao ra ba na yung gamit-gamiton nato usahay sa atong lecture usahay sa atong panudlo nga kanang 1 Pedro 3:19 usahay gamito na nato sa purgatorio. Pero na ko yung nabasahan ito Brad Sok sa fundamentals of Catholic dogma, nagisgot to dito nga referido to siya sa katong limbus patrum. Palihog ko kung pagpatinaw ni Brad Sok kung unsa mag-i-stand simbahan ng 1 Pedro 3:19 Brad Sok. Doon ay mga komentarya ng 1 Pedro 3:19 nga doon ay usa ka bilangguan. Kaya nabilanggo mga espiritu. Kaya pagkabanhaw ni Jesus, mihapit siya ng lugar. O giyang giwalihan sila. O siya misakas langit, nagalingkod sa tuo samahan.
Now, ang uban nga mga kaigsunan nato, mga karaang mga tao ningon nga kanang lugar nga walihan ni Kristo, mga espiritu, mga kalag nga napriso sa ka prisuhan nga espirituhanon. Sa running commentary na sa Biblia, panahon ni Noe, paglunok, pila na taon ka lugar ang nataak ni Noe sa nakungwanang sa kalibutan. Kadunay lunok. So dunay daghan nga wa maabti niya. Niya pag lunok napil pagkamatay. Tungod sa ilang matud padili sila inform of the way how to change or to live a life worthy of the ark. O sila kibaw. Wala nahatagan silang konsiderasyon matud pa sa ingala na to running commentary anang 1 Pedro 3:19. So, mga dagko na to. Kay mga panahon ni Noe, mga tao. So, kantong wa mahibaw, wa mabti, hatagan sila. O kana ingon nga, that is also a place of kining kantong limbo sa mga karaang mga tao nga dunay ingnon to gagmayng kasalanan niya nakapanglimpyo sila niya gibutang sila dito para gigarian sa langit. Pag-ablis langit nawa naman ang limbos patrum. Wala na. Mana ka nga matud pa nimo sa ka komentary kada tuwa sa please 1 Pedro 3:19 sa mga kalags karang tugon nga mga matarong pero man mablihing langit na confine sila into for awaiting the opening of the kingdom. It could be also right, but the other text of the Bible supplies nga doon nagdapit nga hilinisanan. 1 Corinto 3:15. Amingon si San Pablo kung matud pa niya, kung ang buhat ni bisan kinsa mahug sa kapildihan, way sa payan nga muagig kayo pero maluwas ba? So, muagig kayo pero maluwas ba? May, ato ning sumadahong, dili ni langit kay wa may kayo sa langit. Dili sa ni inferno. Kaya ang kastigo sa inferno, eterno man forever. Pero kini sila, matud pa, bisan muagig kayo pan maluwas pa. So kanang kayong isgutan niya, dili tam moingon nga literal nga kayo. It would be a cleansing way of God nga mabalhin na sila nga tos langit. So this is one of the texts of the Bible proving that there is a purgatory. If that text 1 Pedro 3:9 na 3:19 nga hisipon na tong limbos patrum. But there are so many passages that subscribe the support nga there is a purgatory. Usa niya na kanang gisulti ni Kristo. O gisulti ni San Juan, noon Juan 5:16-18. Kung makakita ka si may gisuon nga dunay sala nga dili ngadtos kamatayon. Iyan po siya. Pagaluwason o pagpabangunon siya sa Dios bisan sa iyang sala nga dili ngadtos kamatayon. Pero dunay sala nga ngadtos kamatayon, ningon ako ayaw pag-ampo alang na ini. Kini nakahimog sala nga ngadtos kamatayon. Obstinacy to sin. Mao nang sala nga ngadtos kamatayon. Mao na tutubag sa may putana ni Brad George Torrefield o Carlo Barinas. Yeah, salamat ta sa atong mga kaubanan nga kuyog nato si Brad Rudy Recasar, Brad John Porca, si Niaman si Mando Aquino, si Dominicos Fernandez, George Torrefield o si Brad Carlo Barinas. Salamat mi ang Diyos panalangin nato o tagbo ta pohon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin kanato. May adlaw, may gabi agad sa atong mabot sa tagsa-tagsa ka nataran. God bless us.